Iba't ibang paraan ng propagation o pagpaparami ng mga tanim para maparami ang inyong mga tanim na prutas o gulay, mainam daw na paraan ang grafting. Paano nga ba ito ginagawa? Isa sa pinakamabilis makasira ng pananim na gulay ay mga soil-borne diseases o mga sakit sa lupa, bunga ng bakterya at fungi. Dahil dito, pinapalaganap ng Bureau of Plant Industry sa Los Baños ang grafting technology o pagdudugsong ng mga gulay. Ang grafting technology is pagdudugsong ng dalawang magkaibang halaman para maging isa siyang halaman. Ang objective niya is to prevent soil-borne diseases o yung mga sakit sa lupa. Isang advantage niya is napapahaba niya yung buhay ng halaman. So kumpara sa ordinary na seedlings na halimbawa tomato, pag kasi tinanim siya ng wet season, hanggang 3 to 4 harvesting, tapos na siya. Pero pag dinugsong siya, nadodouble niya yung lifespan ng halaman. So yung production din niya, nadodouble din or tumataas siya ng mga 20 to 30% na increase sa yield. Laganap raw ang teknik na ito sa East Asia at nadala rito sa Pilipinas noong 1998 sa tulong ng Asian Vegetable Research and Development Center ng Taiwan. Matapos may turo sa mga agriculturist ng BPI Los Baños, sinikap na raw nilang may adapt ito sa ating mga gulay. Ang number 1 rule, kailangan ang mga gulay na idudugsong magkakapamilya. Sa grafting kasi kailangan mag-fuse yung kanilang stem into one single plant. So ang magkakapamilya, isa sila ng structure ng kanilang stem. So kaya pag pinagdugsong sila, maaari silang mag-diretso, maging isang single plant. Dito sa BPI, may tinatawag kami na kamlong, kung saan yung kamatis ay dinugsong sa talong. Meron din kami tinatawag na ampatola, kung saan yung ampalaya naman ay dinudugsong sa patola. Paano nga ba ginawa itong 2-in-1 na mga gulay? Una munang ihanda at haluing mabuti ang soil media. Pagkatapos, ilagay ito sa mga seedling tray at ipunla ang mga buto. Pag sa kamlong, unang ipinupunla ang talong dahil mas matagal siyang sumibol kumpara sa kamatis. Then mga 1 week after, ipupunla naman yung kamatis. Kapag 2 weeks old na ang kamatis at 3 weeks old naman ang talong, pwede na itong pagdugsongin. Maingat na putulin ang mga sanga at gamitan ito ng rubber tube para mapagdugsong. Kasi yun yung time na kasya na yung rubber tube na ginagamit. So pag pinagdugsong sila, mas madali yung recovery nila. I-secure na mabuti ang 2 piraso ng halaman. Pagkatapos, ipasok agad ito sa isang humidity chamber na mayroong 80 to 90% relative humidity. Iniiwan sila doon for 4 to 7 days para mag-heal yung grafting union or yung dugsongan na sinasabi. After 7 days, ililipat naman ang halaman sa isang recovery chamber. Ito ay protected din na chamber na hindi muna siya mauulanan para andun yung kanyang total recovery period. After 2 days, pwede na itong unti-unting ilabas para masanay sa init. Tulad ng mga pasyenteng galing sa surgery, wag na wag raw bibiglain ang prosesong ito ng acclimatization o hardening para hindi ma-stress ang halaman. So yung acclimatization na yon stage, ibig sabihin, pwede na siyang i-transplant after 1 week sa field. Kasi pag dinala siya sa field condition, ando na yung mainit, yung actual na mga environmental stress, mararanasan na niya. Kaya dapat yung hardening process ay ginagawa bago siya i-transplant. Sa tulong ng grafting technology, nagiging mas matibay raw ang mga halaman at nagiging mas resistant pa sa mga sakit. Kaya naman porsigido ang Bureau of Plant Industry sa Los Baños na maituro ito sa mga cooperators na siya namang magbebenta nitong mga ready-to-transplant seedlings sa mga vegetable farmers. Kasi ang isang constraint dati is mga farmers natin ay medyo matatanda na. So nahirapan sila magdugsong. So yung mga takers namin na tinatawag, sila ngayon yung tinuturuan namin na mag-produce ng marami para mabili ng farmers.
Sa mga gusto pong matuto ng grafting technology, maaari pong tumawag or kumontak sa Bureau of Plant Industry Los Baños sa numerong 536-0285 or pumunta sa aming Facebook page na BPILB. Maraming pong salamat.